Itong sunod mga kababayan. Si Senator Amy Marcos, binutata ni Jose Claire Castro. Bakit? Isa pa ito, mga kababayan. Kung napanood din yung mga kababayan sa balita, si Amy Marcos, pilit na hinaharang itong pagiging ombudsman ni Rimulya. Kasi daw, kung magiging ombudsman daw si Rimulya, ay may possibility daw na ipapakulong si Sara, si Amy, at ang mga kaalyado ng mga Duterte. So ngayon mga kababayan, ni-real talk siya ni Jose Claire Castro. Bakit? Ang sabi ni Jose Claire Castro mga kababayan, ano ba ang gustong iparating ni Senador Amy? Hustisya para sa bayan o protektahan ang kanyang kaibigan? Kasi ang pinaglalaban ni Senador Amy mga kababayan, ay ayaw niyang maging ombudsman si Rimulya kasi ipapakulong daw si Sara. Ano nga ba ang rason kung bakit ikulong si Sara? Ano bang kasalanan ni Sara kung bakit siya ipakulong? Unang-una, yung paglustay niya sa confidential funds. Kaya may rason po na ikulong siya. Ngayon mga kababayan, ano nga ba ang mangyayari kay Sara kapag ikulong siya? Maghihirap ba ang taong bayan? At least mabunot-bunutan tayo ng kakaunting tinik. Ito po mga kababayan. Magandang araw po Wait sa lang po, inyo may lahat. ads lang. Hawak ko ngayon ang lutein gummies. Ang Sa statement po ni Senator Amy, mas marami po sigurong katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat na sampahan? Ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte. Kasi ang pinaglalaban ni Amy dito mga kababayan, ayaw niyang pumayag na maging ombudsman si Rimulya kasi pag-iinitan daw si Sara. Pati ang mga kaalyado ng mga Duterte. Tanong ko lang naman mga kababayan, katulad sa sinabi ni Jose Claire Castro. So, ano bang gusto ni Amy na maging ombudsman? Yung nakita mo nang nagnakaw, hahayaan mo lang? Ano bang gusto ni Amy na maging ombudsman? Katulad nung dating ombudsman na paparusahan ang sinuman na uungkat at mamimilit na ipalabas ang salin ni Digong? Ano ba ang uunahin mo, Amy? Kapakanan ng taong bayan o kapakanan ng iyong kaibigan? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, sayang lang ang boto kay Amy Marcos. Kung ang kanyang pagiging senador ay iikot lang sa isang tao na kung saan ay ang Duterte. Diba? Buti pa pala si Bato ngayon Kasi walang pakialam kahit makulong si Bongo, si Sara o kung sino man. Basta gawin niyang buhayin ang death penalty. Diba? Allies ng mga Duterte. Hindi pa Ma'am ba na Ems, kiti-kiti, mas hello po. nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil independent constitutional body naman ito at kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat. At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte Tama. na siyang kinatatakutan niya. Hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Diba? So ano po ba? Kita nyo naman mga kababayan, ano bang dapat ikatakot ni Sara Duterte kung sakaling kasuhan siya? Meron naman siyang 16 na abogado. So, bakit siya natatakot kung wala siyang ginawang kasalanan? Bakit siya natatakot si Amy na maging ombudsman si Boying Rimulya? Yan ang tanong ni Jose Claire Castro ngayon, mga kababayan. So, hindi naman po pwedeng hindi kasuhan. Kung hindi mo kakasuhan si Sara sa paglustay niya ng pera at hindi niya ma-explain kung saan niya dinala, gagayahin ng mga susunod na Vice President yan. Diba? Kung wala kang kasalanan, hindi ka dapat matakot. Kasi mismo Amy, ikaw mismo nagsabi na si Sara walang laya. Ito Amy to Sara. Tad-tad. Kita mo mga kababayan? Ang katotohanan Oh. ay maraming kaso nakapila. Oh. So, marami pala
kasong nakapila, so saan ba ang bagsak niyan? Sa ombudsman. Di ba lumabas sa bunganga mo yan? So ngayon kung ang mga kaso na yan, pakinggan natin, ang sabi niya, tapusin natin. Ito mga kababayan. Tapusin natin. FVP Sara, no? Ah. Ang dahil-dahil niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan. Sinabi mo, Kasi di ba? ang dami pa rin kaso. Madaming kaso, di ba? Nakita naman ninyo sa COA, isang katutak pa ang kaso sa COA. Bubo ka ba? Disallowance regarding the confidential funds, Oh. nakatenga pa rin yan. Oh. On appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds. Di ba sinabi mo may ganyan pala? Tapos ngayon, kung tatalab yung mga kaso na nakabinbin na yan, kakasabi mo lang, talagang makukulong siya. Kahit hindi maging ombudsman si Boying, no? At kung susundin lang ng susunod na ombudsman yung mga kaso na yan, talagang makulong si Sara. Ikaw na mismo nagsabi, At bakit kayo natatakot na makulong si Sara? Ginawa naman niya yan. Walang exempted sa Pilipinas, Aimee. Hindi ka Diyos. Si Sara, hindi Diyos. Tao lang siya na nagmana sa kapangyarihan ni Dora, the Explorer. Walang except dito, Aimee. Kung si Bato nga, kahit pa panahon ni Pangulong Duterte yan, 2016 onward, imbestigahan niyo yan kasi pera ng taong bayan yan. Bakit si Bato pumapayag na imbestigahan si Digong tapos ikaw ayaw? Parang, nagpalit na ba kayo ng posisyon ni Bato? Ano to? Hindi umipik yung posisyon ni Bato noon kaya nag-change fruit in the basket kayo? Napansin ko ito mga kababayan. Parang nagpalit sila ng posisyon. Toka mo, Aimee. Ito si Boying. Ito kay Bato, toka mo Bato. Yan si ganito. Parang nagpalit sila ng posisyon pagiging tagapagtanggol sa mga Duterte. Di ba? Aimee, parang wala kang effect dyan. Puro ka lang pangiti-ngiti dyan. Nagkangiwi-ngiwi lang yung mga pisngi mong botox. Lipat ka tirahin mo si ganun. Parang ganun may mga kanya-kanyang toka sila Hindi kasi umipik yung una nilang ranggo, yung una nilang papel. Kaya nag-change fruit in the basket. Kita niya, nag-reshuffle. Sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So hindi kumbaga makakaligtas kung may Hindi ko baga makakaligtas. So dito pa lang sinabi mo bakit natatakot ka na maging ombudsman si Boying? Kung wala naman palang tinatago. At ikaw mismo nagsabing, hindi makakaligtas kung anomalya man. Hindi makakaligtas kung may anomalya man. So, anong kinalaman ni Boying dyan? Di ba? Ay, Diyos ko naman, Aimee. Sa tanda mong yan, naging bobo ka bigla. Ngayon lang ako nakakita ng Marcos na naging bobo. Di ba? Diyos ko. Tapos ngayon, questionin mo. Di nabutata ka ni Yusik. Ito. Ang hinaharang dito ni Senator Aimee, ang maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin, ang mga kaibigan. At isa pa pong tanong, saan po kaya nabili o ano kaya manufacturer yung parang bolang kristal ni Senator Aimee? Dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni Senator Aimee, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. Diba, kita mo? Senator Aimee, saan ka daw nakabili ng yung bulang kristal na nakasagap ng balita na hindi bali-balita lang yun? Sana yung may kasamang ebidensya para ma-recalibrate. Ibig sabihin doon, ma-reform o ma-reset. No, baka kasi puno na ng memory yan, kaya kulang-kulang na yung info, kaya kailangan i-reset, lilinisin, i-refresh. Sa madaling salita. Sa computer, di ba ganyan mga kababayan, na kapag marami ng files na nailagay mo dyan sa computer, di ba kailangan mo mag-reset ng memory? So, ang tanong mga kababayan, saan nga daw po naibili ni Aimee Marcos itong kanyang bulang kristal na nagbibigay sa kanya ng balita, na balita lang at kulang-kulang sa information? Manang Aimee, may tanong ko lang, saan ka po ba nakabili ng bulang kristal? Kasi gusto ko rin po yung malaman.
Kasi si Maharlika may puting ahas, yung puting ahas siya na putbol na eh. Oo, natanggal na eh, hindi nga nanalo pagiging senador, nagkapanot-panot na nga sa kakapanira eh. Baka sa man ng Aimee, yung radar mo, sabi mo pa nga, alam nyo ba na ang China, may mga missile na, nuclear missile na nakatutok sa Pilipinas yan, kaya ako'y natatakot. Tanong ko lang, Madam Aimee, saan mo po ba nakikita yung nuclear na nakatutok sa Pilipinas? 'Di ba? Saan po ba yan banda? Saan ba makabili niyan, Madam Aimee? Sa Quiapo ba? Yung bulang kristal mo? Para ma-recalibrate, sabi ni Yossi Claire, ma-refresh. Yan ba ang side effect ng kaka-inject ng ng anesthesia na kasabay sa Botox? Yan siguro yung side effect ng pag-stem cell sa Germany, no? Yan ba yung side effect ng kakabilang mo kung magkano na ang benta sa iyong restaurant? Yan ba ang resulta na palugi na ang benta sa restaurant mo? Kaya kung ano-ano na lang naiisip mo? Take note. Sa mga hindi nakakaalam, may restaurant yan. Diba? So yun lang mga kababayan, yung aking reaksyon. Yan ba ang resulta, Manang? Kaya sabi ni Yosek, saan po ba nabibili ang bulang kristal mo na naghahatid sa'yo ng balita na walang ebidensya, puro haka-haka lang. Parang, mga jutang inamis. Ako, nakausap ko yung aking puting ahas, mga jutang inamis, mga palangga. Nakita nyo yon? Wala kayong pinagkaiba, dalawa ni Maharlika. O baka nakalimutan mo, Manang, na inilaglag ka ni Maharlika na sinindan mo daw siya ng nakabukaka si Lisa na nakita ang poke. Nung nakagamit daw ng pulburon na tumitinghaya daw si Lisa Butod. Pinakita daw ang poke ni Lisa Butod. Baka nakalimutan mo yan. Manang, pare-pareho kayo, mga puting ahas. Yung isang puting ahas ni Maharlika nakasuhan ni Vic Soto eh. Diba? Diyos mio Marimar. Saan nga ba makabili yan, Ma'am Ruina Valley, dyan sa Israel? Diba? Si Madam Auring matagal na ata namatay, Sir Mario. Diyos ko. Diba, ang kakapal na mga buhaya na yan, sabi ni Acosta Adventure, diba? Kaya, yun lang, mga kababayan, yung aking reaksyon, na reaksyon din ni Yossi Claire patungkol kay Manang Aimee na ano nga bang ikinakatakot ni Aimee na maging ombudsman si Boyeng Rimulya? Kung meron nga namang kaso si Sara at mapatunayan man o maging guilty man siya sa kasong ikinaso sa kanya, na sabi nga ni Aimee, marami pong kasong nakatenga at wala namang lusutan kung sakaling mapatunayan. At bakit natatakot ka, Aimee? Huwag ka dapat matakot, lumaban ka. Huwag kang matakot at maniwala. Lumaban ka. Huwag kang matakot at maniwala. Diba? Mahaba ang baba. Yumuko ka na lang sa ilalim ng tiyan. Huwag kang matakot at maniwala. Yumuko ka na lang, mangga. Diba? Sa ilalim ng tiyan, tanginang yan. So yun lang mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Hindi ko na po masyadong habaan. Huwag kang matakot at maniwala. Yumuko ka na lang. Diba? So yun lang mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, itong ating live ngayon. Maraming salamat. Bye-bye. Hindi ko na po kayo maisa-isa mga kababayan. Mag-ingat po kayo. Kita po tayo bukas. Tawang-tawa daw yung asawa ni Ma'am.
Maraming salamat mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang si Aimee, daladala niya ang kapahamakan niya. Bakit? Huwag siyang yumuko, mamamatay siya. So yun lang, maraming salamat and God bless. Bye-bye. Kita-kits po tayo bukas.